Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Ako si Teacher Rachel at natutuwa ako na makasama kayo upang mag-aral at matuto. Handa na ba kayong tuklasin ang ating bagong aralin? Kung ganon, umupo ng maayos at makinig ng mabuti. Mathematics 2, Week 5, Quarter 1, Paghahambing ng perang papel at barya. Most essential learning competencies. Compares values of different denominations of coins and paper bills through 100 pesos using relation symbols. Mga bata, mahalagang maunawaan natin ang kahalagahan at halaga ng bawat pera o salapi. Ang paghahambing ay isang paraan upang maunawaan mo ang halaga ng bawat pera. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang makapaghahambing ng iba't ibang salapi o pera gamit ang mga simbolo sa paghahambing. Mga bata, natatandaan niyo pa ba ang mga simbolo ng paghahambing? Magaling! Sa ating nakaraang aralin ay gumamit tayo ng larawan ng bibig ng buwaya upang mas madali nating maunawaan at matandaan ang mga pananda. Ito ang greater than o mas malaki. Ito naman ang less than o mas maliit. At ito naman ang equal to o kapareho. Narito ang ating unang halimbawa ng paghahambing gamit ang pera. Mga bata, makinig ng mabuti. Mayroon tayong isang 20 piso. Mayroon din tayong isang 50 piso. Sa ating kaliwa ay narito ang 20 piso at sa kanan naman ay ang 50 piso. Ngayon, atin itong paghahambingin. At ang ating simbolo na gagamitin ay less than dahil ang 20 piso ay mas maliit ang halaga kumpara sa 50 piso. Muli, ang 20 piso ay mas maliit kaysa sa 50 piso. Nakuha ba mga bata? Magaling kung ganon. Narito ang isa pang halimbawa. Sa ating kaliwa ay mayroon tayong 100 piso at sa kanan naman ay mayroon tayong 20 piso. Kung atin itong paghahambingin, ang ating simbolo na gagamitin ay greater than dahil ang 100 piso ay mas malaki ang halaga kaysa sa 20 piso. Muli, ang 100 piso ay mas malaki kaysa sa 20 piso. Isa pang halimbawa, sa ating kaliwa ay mayroon tayong 200 piso at sa kanan naman ay mayroon tayong 50 piso. Paghambingin natin ito. At ang ating gagamiting simbolo ay greater than dahil ang 200 piso ay mas malaki ang halaga kumpara sa 50 piso. Muli, ang 200 piso ay mas malaki kaysa sa 50 piso. Isa pang halimbawa ng mas malaking halaga ng pera. Sa ating kaliwa ay mayroon tayong 200 piso. Sa ating kanan naman ay mayroon tayong 500 piso. Kung atin itong paghahambingin, ang ating simbolo na gagamitin ay magaling. Less than
dahil ang 200 piso ay mas maliit ang halaga kaysa sa 500 piso. Muli mga bata, ang 200 piso ay mas maliit kaysa sa 500 piso. Mga bata, ngayon naman ay susubukan natin ang paghahambing gamit ang mga perang barya. Sa ating kaliwa ay mayroon tayong 2 tig-10 piso. Sa kanan naman ay mayroon tayong 4 na tig-5 piso. Kung atin itong paghahambingin, ang ating simbolo na gagamitin ay equal to, dahil ang 2 tig-10 piso ay katumbas lamang ng halaga ng 4 na 5 piso. Muli mga bata, ang 2 tig-10 piso ay kapareho ng 4 na tig-5 piso. Para sa ating huling pagsasanay, sa ating kaliwa ay mayroon tayong piso. At sa kanan naman ay mayroon tayong 4 na tig-25 sentimo. Kung atin itong paghahambingin, ang ating simbolo na gagamitin ay equal to, dahil ang piso ay katumbas ng halaga ng 4 na tig-25 sentimo. Muli mga bata, ang 1 piso ay kapareho ng 4 na tig-25 sentimo. Nakuha nyo ba mga bata? Magaling kung ganon. Ngayon mga bata ay subukan natin ang gawaing ito. Paghambingin ang mga pera gamit ang simbolo sa paghahambing. Isulat ang sagot sa kwaderno. Para sa unang bilang, sa kaliwa ay mayroon tayong 2 tig-5 piso. At sa kanan naman ay mayroon tayong 2 tig-10 piso. Kung ating ihahambing ang mga perang ito, ang ating simbolo na gagamitin ay magaling, less than, dahil ang kabuang halaga ng 2 tig-5 piso na 10 piso ay mas maliit kaysa sa kabuang halaga ng 2 tig-10 piso na 20 piso. Pangalawang bilang, sa kaliwa ay mayroon tayong 20 piso. Sa kanan naman ay mayroon tayong 3 tig-5 piso. Ang ating simbolo na gagamitin para dito ay tama, greater than, dahil ang 20 piso ay mas malaki ang halaga kaysa sa kabuuan ng 3 tig-5 piso na 15 piso lamang. Ikatlong bilang, sa ating kaliwa ay mayroon tayong 3 tig-20 piso. At sa kanan naman ay mayroon tayong 50 piso. At ang simbolo na ating gagamitin, magaling, greater than, dahil ang kabuuang bilang ng 3 piso ay 60 piso, na mas malaki kaysa sa 50 piso. Pang-apat na bilang, sa kaliwa ay mayroon tayong 4 na tig-10 piso. At sa kanan naman ay mayroon tayong 2 tig-20 piso. Ang ating simbolo na gagamitin ay magaling, equal to, dahil ang halaga ng 4 na tig-10 piso ay 40 piso, nakapareho ng halaga ng 2 tig-20 piso. Panglimang bilang, sa kaliwa ay mayroon tayong 3 tig-100 piso.
at sa kanan naman ay mayroon tayong 500 piso. Kung atin itong ihambing, ang ating simbolo na gagamitin ay mahusay, less than, dahil ang kabuuang bilang ng tatlong tig-100 piso ay mas maliit kaysa sa 500 piso. Mahusay mga bata! Ngayon naman, basahin ang maikling talata. Pansinin kung paano pinaghambing ang pera sa ibaba. Isang araw, naisip ni Raul bumili ng bagong sombrero gamit ang naipon niyang pera sa buwan ng baon. Makabibili kaya siya? Kung ang presyo ng sombrero ay 78 piso, paghambingin natin ang presyo ng sombrero at perang naipon ni Raul. Ang presyo ng sombrero ay 78 piso at ang pera naman na naipon ni Raul ay 70 piso. Upang malaman natin kung makakabili nga ba si Raul ng sombrero, ating sundin ang mga hakbang sa paghahambing ng pera. Narito muna ang mga bilang. Una, ihanay ayon sa place value ang mga bilang. Paghambingin ang pinakamataas na place value. Sa mga bilang na ito, ang pinakamataas na place value ay tens. Atin itong paghambingin. 9 at 9, magkapareho ang unang digits. Kaya naman, paghambingin ang kasunod na digit. Ang 8 ay mas malaki kaysa sa 0. Kaya naman, ang 78 ay mas malaki kaysa sa 70. Isinusulat natin ito sa simbolo na ganito. Mga bata, sa inyong palagay, sapat ba o kulang ang pera ni Raul pambili ng sombrero? Maaari niyong isulat ang inyong sagot sa comment section. Hihintayin ko ang inyong sagot. Mga bata, tandaan natin, sa paghahambing ng halaga ng salapi, dapat ay marunong tayong kumuha ng kabuuan para mahambing natin ang perang papel at barya. Gamitin natin ang simbolong ito o greater than kung ang nasa kaliwang pera ay mas malaki ang halaga kaysa sa nasa kanan. Gamitin natin ang simbolong ito o less than kung ang nasa kaliwang pera ay mas maliit ang halaga kaysa sa kanan. At gamitin natin ang simbolong ito o equal to kung ang halaga ng pera ay magkapareho. Mga bata, sana ay naunawaan niyong mabuti ang ating aralin. Hanggang sa muli, paalam!